at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Para tigilan mo si Sir Cesar at magising ka sa katotohanan, nakabit ka lang niya. Isabel Calceta, didn't anyone teach you that it's rude to take something from someone else? Huwag mo siya sasaktan! Isabel, hindi na kami magsasampa ng kaso laban sa'yo. Pero kinakailangan kong i-terminate ang kontrata mo dito sa kumpanya. Pero paano tayong dalawa? Sa'yo malaking pagkakamali. Walang hiya ka! Hiya ka din ako mo ako! It's not unusual para sa isang babaeng nasa kondisyon mo ang mahimatay. Ano po ibig sabihin? Hindi mo pa ba alam na buntis ka, Isabel? Siguro naman hindi naapektuhan ng baby ko. There was no baby to begin with. Lumabas sa resulta ng ultrasound, meron kang malaking cyst sa iyong uterus. Dahil sa cyst na ito, malaki ang chance na hindi ka na magkaroon ng baby. Are these the tests you're talking about? Get up! Don't you ever say things like that to me! Iya, ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Sige ka. Baka mamagay ang mukha mo. Kaka-facial lang natin. May cyst ka na nga sa uterus mo. Magapa ang mukha mo. That's just too tragic, Iya. At saka hindi kita maintindihan. Anong akala mong buntis ka? Ayaw mo, may drama ka pa na hindi ka pa ready maging ina. Tapos iiyak-iyak ka dyan. Hindi naman sa Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Do you even understand what's gonna happen? If Cesar finds out that I'm not gonna be able to give him a child... Oh, what's your problem? Ay, hindi mo naman siya niloko. Akala mo naman talaga buntis ka. Hindi naman ikaw ang unang babaeng nagkamali tungkol dyan. Di kumuha na lang kayo ulit. Hindi nga pwede, diba? Sabi ng doktor, hindi na daw ako pwede magkaanak, ma. Baka lang naman, hindi pa naman sigurado yun. Besides, Iha, iba na ang panahon natin ngayon. Nung isang araw nga, may nabasa ako tungkol sa in vitro fertilization sa States. Iha, mayaman ang asawa mo. Maraming paraan. Ang importante, masabi mo na sa kanya. Ano bang gusto mo? Gusto mo yung mga batang nasa sinupupunan mo dahil galit kasama niya? Kung ayaw mo sa bata, ipalaglag mo na lang. Mas mabilis pa. Hindi ko magagawang saktan ang anak ko. Ano gagawin mo dyan? Bubuhayin mo mag-isa? Sabihin mo nga paano? Lalo na't ngayon wala kang trabaho. Mayaman naman ang bata. At may karapatan siya malaman ang tungkol sa anak namin. Ano ka ba naman, Isabel? Hindi pa ba maliwanag sa'yo sa ginawa niya kanina? Na ayaw niya sa'yo? Oo, sa akin siguro. Pero sa anak namin, si Cesar lang ang pag-asa ng anak ko para magkaroon ng magandang buhay. Kaya paglalaban ko ang karapatan niya. Paano mo gagawin yun? Bawal ka nga bumalik sa kumpanya. Kapag bumalik ka pa dun, mamaya ipakulong ka pa nila. Ano ba naman, Cesar? Pumunta tayo dito para mag-enjoy. Tapos naglulot mo ka na naman dyan. Isabel pa rin eh. Isabel pa rin nasa isip mo. Pare, buong buhay ko naging sunod-sunuran lang ako kay Papa. Sinunod ko kung anong kurso ang gusto niya para sa akin.
Kung kanong karir ang gusto niyang pasukin ko. Kung sino ang gusto niyang mapangasawa ko, simulan ko lahat yun, pare. Dahil alam ko yun ang makakatulong sa kumpanya. Makakabuti para sa pamilya namin. Okay lang naman sa akin yun eh. Kaso lang, nakilala ko si Isabel. Naging totoo siya sa akin. Wala siyang hiniling na kahit na ano. Walang expectations. Walang demands. At saka una-una ang pagkakataon na naramdaman ko kung anong pakiramdam ng maging malaya. Kung paano talaga maging masaya. Mahal ko si Isabel. Mahal ko talaga siya. Akala ko may paglalaban ko siya. Pero sa huli, nagwag ako. I failed her, Ruel. Hindi ko natupad yung mga pangako ko sa kanya. Ano kung hindi ang lahat, Cesar? Kung talagang si Isabel ang mahal mo, ba't hindi mo siya paglaban? Paano pa? Buntis si Eva. Anak ko yung dinadala niya. At kailangan kong gawin ng tama para sa kanya, para sa magiging anak namin. Ikaw ba talaga hindi ka makaintindi? O sadyang hindi ka lang marunong madala? Excuse me, meron bang lingwahe mga kabet? Because I sure wasn't briefed. Do you need a translator? Pwede ako magpadala dito para sakaling magkaintindihan naman tayo. Simple lang ang hinihingi ko, sir. Layuan mo ang asawa ko. Aba, hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Kailangan ko na talaga mag-usap si Sasa. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Hindi ba't hiniwalayan ka na nga ng tao? Hindi malinaw? He said he doesn't want you anymore. He wants you out of his life. Kaya ka nga ibinasura, hindi ba? Get out. Before I ask my guards to hurt you. Get out. Hindi ako aalis dito. Hindi ko nakakausap si Sasa. Huwag ako!